Magandang hapon po sa lahat. Isang maalam na pagbati ang ipinapaabot ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas sa mga kauring magbubukid mula sa Hacienda Luisita at Isla ng Negros, sa masang anak pawis at mga panauhin at peasant advocates na naririto ngayon. Nais ipaabot ang pagpapahalaga sa Rural Missionaries of the Philippines, AMRSP, Vision Partner, sa mahalagang papel na ginampanan sa pag-imbita mula sa hanay ng taong simbahan. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre, maraming salamat sa mga sponsor at nais po nating banggitin mula po sa KMP, Puma, MSW, KMP Negros, Kaugmao Negros, United Luisita Workers Union, Ambala, Anak Pawis Party List, at Rural Missionaries of the Philippines. A forum about the experience of the peasant struggle in Negros and Hacienda Luisita and how they have transformed lands into major source of food and livelihood. Napakahalaga po ang lalamhin ng forum na ating pag-uusapan na sa esensya ay mabubuod natin sa dalawang napakahalagang usapin: lupa para sa mga magsasaka at katarungan para sa mga biktima ng iba't ibang pampulitikang panunupil, pag-atake sa hanay ng masang anak pawis at sa mamamayan. Mahalaga pong pag-uusapan din natin ang mga tagumpay na nakamit ng mga magsasaka sa Hacienda Luisita at sa Isla ng Negros na tinaguriang bungkalan para po sa kabatiran ng mga labas sa Etchelay at hindi taga-Negros. Mahalaga pong tandaan natin na may 2,000 mahigit na hektarya na tinatamnan ng palay doon sa Hacienda Luisita, gulay at prutas, habang mula sa Coconte sa Isla ng Negros ngayon ay mahigit 6,000 hektarya. Ito po ay nakamit ng mga kasamang magbubukid, bunga ng mahigpit na pagkakaisa at sama-samang pagkilos. Saling po sa kanilang tagumpay ang suporta at pakikiisa mula sa iba't ibang sektor, organisasyon, institusyon, at siyempre ng mga progresibong party list. Nais ko pong bigyan ng pagpapahalaga at pansin, pagpupugay, ang mahalagang ambag ng mga martir ng Hacienda Luisita, mga bayani ng karayunan na may napakahalagang ambag sa mga tagumpay na nakamit. At hindi po kaila sa atin ang Hacienda Luisita Massacre. 7 po sila, 7. At matapos yan ay ang mga leader na pinagpipitagan natin, partikular po sa Tarlac, sila Tatay Marcin Beltran, Bishop Ramento, City Council Oladera, at marami pang iba. Habang sa Negros, hindi po natin kayang ilagay sa mga kamay natin sa dami ng kanilang pinaslan ng PNP, Estado, at mga security forces ng Estado, ng gobyerno, kabilang dito si Tatay Fermin Lorico Sr. Para po sa pagpupugay at pagpapahalaga, hinihiling ko po ang masigabong palakpakan para sa kanila. Sa forum pong ito, mahalagang banggitin natin ang hamon sa ating lahat bilang mga magbubukid at mula sa iba't ibang sektor
ang aktibong pagmumulat sa tunay na kalagayan ng magsasaka at agrikultura ng bansa. Pag-organisa tuloy-tuloy na kampanya, pangunahin para sa lupa, hustisya na mahigpit na nakaugnay sa antipasista at anti-imperialistang paglaban. Mahalaga po yung paglalantad sa tunay nating kalagayan dahil ang rehimeng US Aquino ay nagpapanggap na daang matwid ang tinatahak, samantalang para sa atin, ang daang matwid ay ang pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka ng Hacienda Luisita. Tunay na reforma sa lupa, ibig sabihin, lupa para sa atin, hindi sa Panginoong may lupa, hindi para sa mga dayuhan. Mahalaga po ang ating paglalantad sa tunay na katangian ni Pangulo Aquino at labanan ang atake sa magbubukid at mamamayan. Nais ko pong bigyan ng diin sapagkat sa ating pakikibaka, nabanggit ko po yung Hacienda Luisita at Negros. Katunayan, saksi po kami ni Kapaeng nung magsagawa. Siyempre, pag kami pinungkal, anong sa hinaharap? Anihan. Noon pong nakaraang Disyembre, na pumunta kami doon, nakita po namin nung ating tagapangulo at anak Pawis Party List, yung bungkalan sa Baguio City. Dalawa po yun. Malungkot na balita at saka, kumbaga, good news, bad news. Inimbitahan po kami para sumama sa pag-aanin nung Disyembre. Ang bad news po, pagdating namin doon, naani na. Yung pala, inaani nila bago kami dumating. Ang good news, mainit po kaming sinalubong yung kanilang mga nakasulat na mga pagtanggap sa sako. Tapos ang ginawa namin ni Kapaeng, dahil hindi na namin inabutan ng pag-aani, ang inabutan po namin paghalo ng palay na nakabilad doon sa lawn ng hindi man po kami umabot, nakita namin yung mga nakatayong bahay, yung mahigpit na pagkakaisa nila, nakita namin kung gaano karami yung aanihin nila dahil sumasapaw, meron pong malagatas noong panahon na yun. Ano po yung nais nating bigyan? Yun po ay tagumpay dahil sa pagkakaisa ng mga kasama nating magsasaka sa Negros at sa buong bansa. Kaya po, yung mga nakamit ng mga magbubukid at ng mamamayan dahil sa ating sama-samang pagkilos, malagana po yan. Hacienda Santa Isabel, San Antonio, sa Ilagan, Isabela, CMU sa Bukidnon at marami pang iba. Mahalaga po, nais kong bigyan ng diin, ipagtanggol ang mga nakamit na tagumpay, bunga ng ating mahigpit na pagkakaisa at sama-samang pagkilos. Sa partikular, kaisa niyo po ang KMP, sa ating panawagang ibasura ang Carper, ang SDO, at ang compromise agreement, ipamahagi ang Hacienda Luisita sa mga magsasaka ngayon na. At bilang po panghuli, mahalaga po, palakasin at palawakin ang alyansa sa hanay ng taong simbahan, akademya, kabataan at estudyante habang hindi kinakaligtaan ng ang masang anak pawis. Naniniwala po kami patuloy na lalakas ang ating kilusan at magtatagumpay po tayo sa hinaharap. Katulad po ng ipinamahagi, the fruits of the struggle for land. Ulitin ko po, mahalaga, ipagtanggol po natin ang karapatan nating sa lupa at ang karapatan sa paninirahan. Bayaan po ninyo sa aking pagtatapos ay bigkasin po ang isang mahalagang tula patungkol sa ating mga kapatid na magsasaka sa Hacienda Luisita sapagkat ito po ay bahagi ng Umani 2. Mga likhang sining ng buhay at pakikibaka ng magsasaka para sa lupa at kalayaan. Meron po akong nakitang Merikara. Kung pwede po ba nahiling, habang binibigkas ko po yung maikli na tula, mabigyan po ng background. Okay po yung
Pag-ibig sa Tibuang Lupa, kung kaya ng ating gitarista.